Hello guys, kumusta? So dahil marami nagtatanong about kung magkano yung nagastos ko sa pag-restore kay KMX 125. So sa video na to, i-breakdown lahat natin yung mga binili kong pyesa para sa kanya para mabuo siya. So umpisahan na muna natin yan dito sa may engine. Okay guys, dito sa engine natin, nandito yung pinakamahal na pyesa na binili natin sa motor na to. So ito yun, ito yung cylinder block niya. So, ang price nito guys is 17,785 pesos. Black pa lang yun. Wala pang kasamang piston at saka ring. Tapos, sa may bottom end natin, bago din yung connecting rod natin na worth 4,142. Yung piston natin is 1,800. Yung piston ring natin is 1,600. Tapos, yung piston pin at piston bearing kasama na yun sa connecting rod nung binili ko. Kasi naka-promo yung seller. Free na yung genuine na piston pin at piston bearing. Tapos, bago din lahat ng mga engine bearings natin. So, lahat ng mga bearings ng engine natin, gumastos ako ng 2,701 pesos. Tapos guys, yung mga gasket natin, yung mga o-ring, yung mga oil seal natin, lahat ng mga yon, ang price nila ay 3,686 pesos. Ayan, buong makina na yon, Tapos guys, dito sa may clutch side natin, bumili rin ako ng bagong clutch lining. Tapos yung damper kit ng clutch housing natin. Ayan. So ang gastos ko lahat sa mga clutch components natin is 2,166 pesos. Ayan. So guys, lahat-lahat ng gastos ko sa engine natin, huwag kayong mabibigla, ay 40,144 pesos. Ayan, all stock pa lang yan guys. Kung nagre-restore kayo ng KMX at gusto nyong makatipid, pwede naman kayong magpa-resleeve na lang ng black. Kaso hindi na stock yung piston nyo nun. Pwede na kayong gumamit ng pang Brutus or pang DT. So ngayon dito muna tayo sa suspension. Sa front and rear tayo, Dito muna tayo sa front. So itong front, ni-rebuild ko to. Pinalitan ko yung oil seal, dust seal, tsaka yung langis. So yung price ng oil seal at dust seal nito is 1,200 pesos, isang set. Tapos, ang nilagay kong langis dito is Putoline na fork oil. Medyo mahal yun guys, 800 pesos, 1 liter na. Ayan, maganda naman yung performance ng oil. Napaka-smooth ng suspension natin. So, ngayon dito naman tayo sa rear suspension natin, or yung rear shock natin. So, ito, ni-rebuild ko rin to. Ayan. Tapos, pinalitan ko yung oil seal. Ang price ng oil seal niya is 498 pesos. Ang problema, bumigay yung oil seal na yon dahil mahinang klase pala. So, bumili ngayon ako ng ibang oil seal sa Shopee. Ayan. Na mas mura, 215 pesos lang. So, ayan. Tignan nyo. Hanggang ngayon, wala pa rin tagas yung mas murang oil seal. So, ayan. Tapos, ang nilagay kong langis dyan is Motul shock oil. So, napakamahal din nun. 1,000 pesos ang 1 liter. Ayan. So, lahat-lahat ng gastos ko sa front and rear suspension natin ay nasa 2,513 pesos. Ayan. Di pa kasama yung paint kasi nasa ibang yan. Nasa ibang calculation pa yun guys. Mamaya na yun. Okay. Ang next naman guys, yung mga bearing linkage natin. Kasama na yung bearing natin sa may swing arm. Yung mga bearing natin, binalik ko lahat yan sa stock. Ayan. Needle bearing lahat. Tapos, bago yung mga sleeve. Ayan, bago yung mga dust seal natin. Ang gastos natin sa lahat ng mga needle bearing natin dito sa may linkage, yung mga sleeve, yung mga dust seal natin, ay 6,605 pesos. Napakamahal din, Tapos, yung gastos natin sa may swing arm, yung mga sleeve din niya, pati yung needle bearing niya is 1,694 pesos. So, lahat-lahat, linkage bearing at swing arm bearing is 8,299 pesos. So, ngayon, dito naman tayo sa mga brakes. Dito muna tayo sa rear brake. So, itong disc, brand new, genuine Kawasaki. Ang price is 2,000 pesos. Tapos, itong caliper natin, bago ang piston, bago yung mga seal. So, yung piston natin is 940 pesos yung price. Ayan. Tapos, yung mga seal natin is 298 pesos kasama na yung harapan.
Itong rear, bago din yung brake hose niya. Kasi, yung lumang brake hose pala, meron ng punit. Ano? So, itong brake hose na to, 1,100 pesos pa ang price. Napakamahal. Itong front brake natin, itong front disc is 1,000 pesos. Brand new genuine Kawasaki. Tapos yung piston ng front disc natin, bago din, genuine na Kawasaki din siya. Ang price ng front piston natin is 1,280 pesos. So mas mahal to kesa dun sa rear. Mga brake master natin, binili ko rin sila ng mga genuine na repair kit. Ayan. Repair kit natin sa brake master sa front is 980 pesos. Repair kit natin sa brake master sa rear is 662 pesos. So, bali lahat ng gastos ko sa brakes natin, harap at likod, ay 8,060 pesos. So, ayun naman, itong exhaust natin, brand new din to. Old stock siya. Nabili ko siya kasama na yung muffler niya dito sa likod ng 3,000 pesos lamang. Nung una kasi binibenta niya sa akin ng 6,000 pesos. Sobrang mahal. Sabi ko wala na akong budget para bumili ng brand new na exhaust. So ang bala ko, bibili na lang sana ako ng second hand na stock exhaust. Kaso biglang binigay niya ng 3,000 pesos kaya kinuha ko na. Dineliver niya pa dito sa amin. So salamat sir. Shoutout sa'yo. So ngayon guys, dito naman tayo sa mga plastic. Dito muna tayo sa may front fender. So nabili ko tong front fender ko ng 898 pesos. Ayan. Depende sa seller yan. Merong mahigit 1,000 pesos pero nakakita ako ng mas mura. Ayan. Tapos ang rear fender natin, ayan. Itong yung rear fender magmula dun sa pinakababa. Ang rear fender price natin ay 1,295 pesos. Ito naman mga handguard natin, ayan. Ayan, isa din ito sa mga pinakamahirap hanapin, lalo na yung kulay black. So, nabili ko ito ng dalawa ng 1,100 pesos. So, ngayon, dito naman tayo sa mga shroud. Ayan, brand new din to. Genuine sticker. Ayan, itong shroud. So, nabili ko to kasama na yung sticker, left and right. Ay, ito yung right. Nabili ko to ng 2,000 pesos. Isang set na yon. So, tapos, itong left side cover ay 400 pesos. Itong right side cover is 498 pesos. Okay, ngayon dito sa disc cover natin. Nung una, itong left side lang ang nabili ko kasi guys, etong right side na to sobrang hirap na itong hanapin. Mahirap na maghanap ng brand new nito. So etong left side lang nabili ko siya ng 397 pesos brand new. Kaso nga lang namumblema ako kakahanap nito, ayan, ng brand new. So meron naman akong nakita set sila kasama na yung left and right. So ang ginawa ko, binenta ko ulit yung nabili kong left na cover. Tapos binili ko ulit yung bundle na left and right fork cover. Ayan, bale, kaso nga lang mahal. So no choice na ako dahil wala na akong makita, kaya binili ko na. So binili ko itong set na to ng 1,100 pesos. Pero kung bibilihin mo yun ng isa-isa lang, itong side na to nasa 120 pesos lang. Kaso nga lang wala na talagang mabili. So no choice na tayo doon, kaya binili ko na. And guys, tapos itong mud flap na to 500 pesos. Tapos ang battery cover naman natin ay 298 pesos lang. Tapos guys, itong mga radiator screen natin, ayan, ito yung sa may tunay na radiator. Ito kunwaring radiator lang, ano, ay 498 pesos. Dalawa na yon. Tapos ang disc cover naman natin, ito mura na lang ang mga to 113 pesos. Itong caliper guard ay 280 pesos. Tapos itong mga axle cap
190 pesos. So ayan guys, lahat-lahat ng gastos natin sa mga plastic natin ay 9,166 pesos. Tapos guys, sa paint naman natin, ayan, buong paint, gumastos tayo ng 3,700 pesos lahat. Ayan, yung mga binili kong paint. Tapos may mga binili rin akong mga engine bolts at yung mga body bolts na kulang natin, na umabot naman ng 980 pesos, kasama na yung mga rubber bushing, yung mga collar. Ayan, kasama na yon. Isa rin sa mga pinakamahirap hanapin na pyesa ay ang mga stock na signal light ng KMX. So itong akin, nabili ko sila sa eBay galing Taiwan dahil sa Pilipinas wala nang mabili. Kung meron man, sobrang mahal. Ayan. At ayan. So, itong mga signal light, dahil galing pa silang ibang bansa, nabili ko sila ng 3,600 pesos. Napakamahal para sa signal light lamang, ano. Pero at least, maganda naman tignan. Tapos, yung tachometer natin, yung mga gauges natin, hindi ko na yan pinalitan. Nilinis ko na lang. Ayan. Gas tank natin, nirestore ko na lang din. Pati itong seat, pinalitan ko lang ng seat cover. So nabili ko tong seat cover ng 600 pesos. Ayan, halos nabanggit ko na lahat yung mga pinakamahal na pyesa ni KMX na binili ko, ano. Ito palang mga side mirror natin, pang KLX 150 to kasi wala nang mabiling pang KMX 125, pero hawig naman sila, ano. Etong mga switches, hindi ko na rin binili yan, restore ko na lang. Pati etong sa may left. Yung mga maliliit na pyesa, hindi ko na babanggitin at sasabihin ko na lang ang total na ginastos ko sa pag-restore sa KMX 125 na to, ano. So lahat-lahat ng mga binili kong pyesa kay KMX umabot ng 100,149 pesos. Ayan. May mga pyesa pa akong hindi na ilista doon sa list ko. Ayan, pyesa pa lang yun guys, hindi pa kasama yung shipping fee nung pinagbilan ko, yung pinang diesel ko, pang gasolina ko nung kapag bibilin ko sa shop. Ayan, yung pang merienda ko pa. Ayan, wala pang labor. So napakamahal talaga. Napakamahal talaga ng pyesa ni KMX 125, tapos yung iba napakahirap pang hanapin. So tapos guys, itong motor, bago ko siya i-restore, nabili ko siya ng 48,000 pesos sa may Marilao, Bulacan. Dinayo ko pa siya. So ang tanong ngayon, for sale ba siya talaga? Ano? So ako talaga ayaw ko nagbebenta ng mga motor na ginagawa ko, ano. Pero kung may bibili dito ng 150,000, ibebenta ko na siya, ibibigay ko na. Pero kung wala, okay lang din kasi napakasarap naman yung gamitin. So ayan guys, sana nagka-idea kayo kung magkano ba yung nagagastos kung magpapa-restore kayo ng KMX 125. Kung katulad nito guys, depende rin kasi yan sa enduro na ire-restore nyo. Yung DT125 mas murang restoration nun. Kasi nung ni-restore ko yung DT ko, nasa around 60,000 to 50,000 lang. Itong KMX talaga napakamahal na ng pyesa. Sa labor naman, hindi ko rin matansya kung magkano kasi ako lang naman gumagawa ng mga motor ko, ano. Sana nagka-idea kayo kung magkano ba yung magagastos or pwedeng magastos kung magpapa-restore kayo ng KMX 125 ng tulad nitong akin na factory spec. Ayan. Hanggang dito na lang itong video na to guys. At ride safe sa inyong lahat. Kita-kits sa susunod na video.